what God wants us to have. Not only life, but a real life. Kaya gawin natin, naintindihan gawin natin ang sinasabi. Hindi pala basta buhay lang ang gusto ng Diyos na magkaroon tayo, kundi tunay na buhay. Yung tunay na buhay, yung kaya mo, kaya ga natin. Kaya natin i-let go yung mga plano natin. At mamuhay para sa Kanya. So, you may have life. Nung tanggapin mo si Jesus, sino gusto ng real life? Amen. It's now or never. You still have something to give. You still have something that you can do. Tayo po'y magpakatotoo. Meron ka dito ang edad ay 40 pa pababa. Taas nga ang kamay ng 40 below. Ayan, palakpakan natin, merong dalawa. Hirap mo yung below. At palagay ko, hindi na ako magpapataas ng kamay ng 40 na labas. Malamang, hindi mo na kayang tumakbo ng kasing bilis ng takbo nung ikaw ay 20 anyos pa. Malamang, hindi mo na kayang mag-isip. Sabi mo, yung isip ko hindi na kasing talas nung ako ay grade 6 pa. Maaaring ngayon ay hindi na ito yung, sabi mo, hindi ko na kayang magawa yung mga kaya kong gawin noon. Umaakyat ng bayabas, umaakyat ng mangga. Maaaring hindi mo na kaya. You are still here. Tayo naririto, it's not too late to serve the Lord. The final chapter of your life must be powerful and beautiful. Amen. Believe it. And God is encouraging all of us na may kaya pa tayong magawa. Amen. There are 3 things. 3 bagay lang to encourage all of us. Yan. Meron ka po dito bago pala ang Christian, below 1 year. Okay, yan. Oh, meron tayo mga below 1 year. So, yun namang above 1 year ay napakarami naman. Number 1, serve God with what you have now. Aking lakas mo ito na lang. Ang boses mo'y bagyahan na rin lumabas. Serve God with what you have now. Huwag mong hintayin na ay saka na, pag ako ay talagang malakas na, kasi ako'y meron ngayong iniinda, ay saka na, pag ako'y kaya ng makapagpaliwanag, yung aking sinasabi, malinaw na, saka na, maghihintay talaga ako ng opportunity, saka na, use what you have now. It's now or never. Even it is small, gamitin mo yan. God can use, taas na ang kamay ng aking mga kapatid, taas ang kamay. God can use your hand para maraming gumaling. It's now or never. Kung hindi mo pa ginagawa, ang sabi ng Biblia, ito ang isa sa mga katangian ng mga nanampalataya sa Diyos. Magpapatong ng kamay sa may sakit at sila ay gagaling. Baka naman may sakit ng isang araw ang iyong anak ay hindi mo nakuhang patungan ng iyong kamay. Your voice! Pwede kang lahat isang nagawang hallelujah. Hallelujah! Aba, may kayang magawa ka. Ibig sabihin, narinig ko dito, narinig ng Diyos, may boses tayong lahat, pwede tayong manalangin. Hindi mo pwedeng sabihin, ang lakas ko hindi na kasing lakas noon. Pero may boses pa tayo. Lalo kang tumaas ang boses natin. Kaya tayo nadadagdagan ng edad. Pwede tayong manalangin. At isa pa, nakakatuwa, sabi nga natin kanina, marami ng pinagdaanan ng bawat isa sa atin. Good and bad things. Maraming mga challenges ang nilampasan natin. Your encouragement
Huwag mo ipagkakait sa iba. Yung pagtayo mo rito sa unahan para magpatotoo na ang Diyos ay mabuti, para magpasalamat na ang Diyos ay buhay at mabuti, huwag mong ipagkakait. Dahil yung testimonya ng buhay niyan, ipinagtitiwala din lamang sa iyo ng Diyos. Dahil alam ng Diyos na ipapatotoo mo yan. Ang napagkatiwalaan ng maliit, pagtitiwalaan ng Diyos ng malaki. Kung ikaw ay may patotoo, napakaliit na bagay, may pasasalamat na napakaliit na bagay, bagkus kang pagtitiwalaan ng Diyos sa malalaking bagay. Hallelujah. Alam niyo po, yung presensya ng bawat isa sa atin ay napakahalaga. Hindi pwedeng sabihin, tayo umiidad na, mahalaga po ang presensya. Noong una po, noong kapanahon na ni Boaz, sino ka po naroon sa gate? Hindi po mga bata. Ang nandoon po sa gate ay mga maiidad sa ngayon. Ibig sabihin, yung mga maiidad sa ngayon, yun ang matataas ang wisdom. Ako'y naniniwala na ngayong gabi ito, ang mga kasama ko, napakatataas ng wisdom. Tayong lahat ang kailangan ng mga kabataan. Kasi experienceado, experience. Napakaraming experience ng bawat isa. Si Moses po ay tinawag ng Diyos hindi nung siya 40 anyos. Siya tinawag ng Diyos nung siya 80. At siya ay nandoon sa bundok ng kanyang bianan. Doon siya tinawag. Si Caleb ay talagang kiniklaim niya yung bundok na sinabi para sa kanya. Yung bundok ng Regil sa edad na 85. Meron gahong tumaas pa rito sa 85. Tatay Larry, anong inyong edad? 70 po. Si Tatay Pani, anong inyong edad? 76. Apo, ay walang tataas dito kay Caleb. Ang gandang tingnan sa 80, 85 ay kaya pa? Iniisip ko tuloy, anong ginagawa ni Caleb noong mga kapanahunan na mula noong siya ay sabihin na, okay, ito ay na-assign ko para sa inyo. Tumagal naman ang halos marami pang mga taon. Ano kayang ginawa niya para panatilihing malakas ang kanyang katawan? Ano kaya nga? At kayang-kaya pa niya, malakas ang kanyang spiritual. Kapag malakas ang iyong spiritual, malakas ang iyong emosyonal. Kapag malakas ang iyong emosyonal, malakas ang iyong katawan. Minsan po iniisip natin, paano ba ho yung mangyayari? Nung isang araw ako ay nagtatabas doon sa aming likod, sa aming farm doon na maliit. Ang ginamit ko na pangtabas ay hindi ko hinasa. Ang isa pala pong halabas, sino ko nakakala ng halabas, ako lang yata sa saka. Yung isa pong halabas na mapurol, yan po'y gamitin mo, kahit hindi mo ihasa, yan ay tatanas. Ganon din po ang merong talento, meron ang bawat isa sa atin. Even yung spiritual na skills ng bawat isa sa atin, gamitin mo yan, iyan ay tatalas. Malamang yung si Caleb, hasa ng kanyang lahat ng alam about God, about Him. Si Ana po ay isang propeta at siya po ay naghintay na makita niya si Prophetess Ana. Nang ilang taon si Prophetess Ana noong nananalangin sa edad niyang yun? 80? 84? 85? 80 na rin pataas. Gandang tingnan mo tayo sa edad na yun kayang-kaya pang manalangin mga kapatid ko. Yan. Talaga pong ang Diyos ay napakabuti. Ang mga umiidad, their eyesight may be getting weaker, but their vision improve. Not their vision, not the earthly vision, but the heavenly vision. Ang nakikita ko ay AMW, improve ang heavenly vision.